Okay, class. So, pa-practicein natin yung yung Denavit-Hartenberg parametric table o yung pag-fill up ng Denavit-Hartenberg parametric table. Okay? So, ganun ulit. Meron ulit tayong yung limang common na manipulator na ginagamit sa industry. Okay, so start ulit tayo sa Cartesian manipulator. So sabi ko nung una, ito ay itong Denavit-Hartenberg parametric table or Denavit-Hartenberg parametric rule. Yan, or Denavit-Hartenberg notation rule. Ito ay shortcut noong long method na ginawa natin last time. Okay? Sa pagkuha ng rotation matrix at saka ng position vector. Okay? So sa umpisa, medyo mahirap gawin itong pag-fill up ng table ng Denavit-Hartenberg parametric table. Pero pag pinapractice nyo, dadali siya talagang bibilis yung paggawa nyo ng pag-design nyo ng mechanical manipulator. Okay? So ito ang ating una, Cartesian Cartesian manipulator. Okay? So kung mapapansin nyo, itong Cartesian manipulator ay magkakaroon ng apat na homogeneous transformation matrix. Okay? Yung partnera nila 0, 1, ni 1, 2, ni 2, 3, at saka ni 3, 4. Hanggang dun sa base. So ito ay magkakaroon ng pang-apat na homogeneous transformation matrix. So, apat na row ito. Okay, itong 4 na to ay nagre-represent sa homogeneous transformation matrix ng frame 4 relative to frame 3. Okay? Yan. So, pagsasagot muna nito, o pag-fill up muna nito, unahin mo muna yung theta. Okay, sa ibang literature o sa ibang ang tawag dyan, sa ibang libro or sa ibang babasahin or sa ibang nagtuturo ng robotics, yan. Okay, iba't ibang sunod-sunod ng nito mga parameters na to. So dito, susundin natin muna yung mga pang rotation, tapos sunod pa yung mga pang translation na parameters. So theta muna. So theta from row 1 hanggang row 4. Okay, then sunod alpha from row 1 hanggang row 4. R from row 1 hanggang row 4, tapos D from row 1 hanggang row 4. Okay? So una muna ay theta. Theta sa row 1 sa frame 0 at saka sa frame 1. Yan, so titingin tayo dito sa frame 0 at saka sa frame 1. Okay. I-ano ko na. Yan, palakihin ko. Okay, ito ang titignan natin. So, alamin natin kung sino ang n-1 at sino ang n. So, ang n-1 ay ito. Yan, itong 0 at si n ay itong si frame 1. Okay. So, si theta, ito yung ito yung angle, okay, angle at the z sub n axis or z sub n axis where the x sub n minus 1, tama ba sinabi ko na una? So theta is the angle at the z sub n minus 1 axis. Yan, where x sub n minus 1 axis is at the same direction with x sub n. Okay? Sa Tagalog, ito yung angle dito sa z0. Okay? Itong angle dito sa z0. Yan, kasi ito yung n minus 1 natin. Kung saan ang x sub n minus 1, ito ay nasa same direction with x sub n. So, ang x sub n natin itong si x sub 1. Yan. So, kung makikita nyo, nasa same direction naman si x sub 0 at saka si x sub 1. So, pag ganon, ilalagay nyo lang dito ay
0. Okay? Pag ganyan, 0. Nasa same direction kasi sila. Walang angle. Or 0 angle, 0 degrees. Okay? So, lagyan natin ito ng degrees. Para ano, para makilala nyo na lahat ng ilalagay natin dito ay nasa unit of degrees. Okay? Next. Theta naman sa frame 2, sa frame 1 at saka sa frame 2. So, ganun ulit. Theta sa axis ng Zn-1. So, ngayon yung Z sub 1 para at nasa same direction itong si X sub n-1 at saka si X sub n. So, si X sub n-1 ay itong si X sub 1 at ang X sub n naman ay si X sub 2. Okay, so ang gagawin natin dyan, so kung mapapansin hindi sila nasa same direction, yan, ang gagawin natin dyan ay magra-right hand rule tayo kung saan, yan, nakikita nyo ang aking camera, kung saan ang Z ay ang right thumb, so nakaganyan na ano dyan yan, tapos yung X sub 1, ito yung apat na daliri, tapos kung saan iikot yan, doon ang ikot niya. So, base yan sa right hand rule, counterclockwise ito hanggang tapos imagine nyo na itong X sub 1, tapos nandito si X sub 2. So, imagine nyo kung ilang degrees ito bago siya makarating kay X sub 2 para maging parehas ang kanilang direction. Okay? So, yan ay 270 degrees. Tama? Okay? Paikot dito. Papalit lang ako ng kulay ng no? Okay. So ito hindi nga na dapat dino-drawing, pero para ano nyo. Yan, ini-imagine lamang ito. Okay? So itong degrees na to, itong angle na to para or itong rotation na to para magtapat si X sub 1 para kay X sub 2, ito ay 270 degrees. Yan. Pwede nyo rin ilagay ay negative 90. Kaya lang minsan nga ang negative ay nakakalimutan na ilagay. Kaya mas maganda kung positive na lang ang ilalagay natin. At dahil positive naman lagi tayo umiikot. Next. Okay. So, hindi nga na dapat nilalagyan ng mga ganito para malinis pa rin yung inyong kinematic diagram. Okay. So, pwedeng imagine nyo na lang to. Okay? Next ay row 3. Sa frame 2 at saka sa frame 3. Nasaan si Z sub n-1 nila. So, ang Z sub n-1 nila ay si Z2. Si X2 ang X sub n-1 at si X sub 3 ang X sub n. So, ganun naman ngayon ang itsura. Yan. Ito si Z sub 2. Ito si X sub 2. Si X sub 3 ay doon nakaharap sa pa-back view. So, kung i-imagine ninyo, pag umikot, yan, yung ikot na yun yung theta. Okay, pag umikot, si X sub 2, okay, papunta doon kay X sub, sa direction ni X sub 3, so yun ay 270 degrees din. Next ay theta naman dito. Sa last one, sa frame 3 at saka sa frame 4. So, hanapin natin ang ang Z sub n-1 nila. So, sa Z sub 3 yon. Ang X sub n-1 at saka si X sub n ay magkatapat, ay nasa same direction. So, ilalagay nyo ulit dito ay 0 degrees. Yan. Okay? Next, alpha. So, si alpha naman, yan. Si alpha naman ang rotation sa X sub n X sub n axis. Yan, X sub n axis para magpareho naman ang direction nila Z sub n-1 at saka si Z sub n. Okay? So, umpisa natin sa X01, sa frame 1 at saka sa frame 0 ulit. Ang X sub n ay si X sub 1. At ang ating
Zn minus 1 ay si Z0 at ang Z sub n naman natin ay si Z sub 1. So, kailangan daw silang magtapat. So, ganun din ulit. Sa pagkakataon naman nito, ang ating right thumb ay si X sub 1. Yan. Tapos ito si Z sub 0. Okay. So, imagine nyo yung magro-rotate para tumapat si Z sub 0 papunta kay Z sub 1. Or para mas madali, hindi pala mas madali, or para mas mag-gets nyo ay ito dapat ang itsura nyan. Okay. Ito si Z sub 0. Ito si Z sub 1. Tapos ito si X sub 1. Okay. Labelan natin. Si Z sub 0, Z sub 1, X sub 1. Okay. Yan. Okay. So, ang alpha daw, yun yung angle kapag para yun yung angle ng rotation, yun yung angle of rotation sa X sub 1 axis para tumapat itong si Z sub 0 kay Z sub 1. So, using right hand rule, papagantong ikot, siya yun uli ay 270 degrees. So, ito ang alpha. Yan. So, ilalagay nyo lang uli dito ay 270 degrees. Okay. Next, sa frame 1 at sa frame 2 naman. So, ito ang ating Z sub 2. Ang X sub n minus 1, yung X sub 2. Tapos ang ating Zn minus 1 ay si Z sub 1. Tapos ang Zn ay si Z sub 2. So, hindi ulit sila magka-pareho ng direction. Excuse me, ito si X sub 2. Ito si Z sub 1. So, using right hand rule, 270 degrees ulit. Okay, perpendicular kasi. Yan, makikita nyo naman na 270 degrees yung kailangan yung iikot kasi perpendicular yung X axis at saka Z axis dito. Next, sa frame 2 at saka frame 3, ito si X sub n minus 1. Ito si X sub n, si X sub 3. Yan. Tapos ito si Zn minus 1, si Z2, at ito naman si Z sub n, si Z3. So, hindi ulit sila nasa same direction. Yan. Okay. So, ito si X sub 3. Yan. Ito si Z2. Pag inikot mo, yun, nandun lang si Z3. 90 degrees. Okay? 90 degrees. Yan. Okay. Next ay yung ano naman, frame 3 at saka frame 4. Kung mapapansin nyo ay magkatapat na yung Z3 at saka Z4. Yan. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng right hand rule dito. Okay. So, mapapansin nyo identical lang diba? Ang frame 3 at saka frame 4. Okay. Kapag ulitin ko, pag gumagawa kayo ng yan, pag inaasay nyo yung Z-axis sa end effector, ang gagayahin, or gumagawa kayo ng frame sa end effector, ang gagayahin nyo lang doon sa sinundan niya ay yung Z-axis. Okay? Huwag yung gagayahin yung X at saka Y. Isunod nyo siya sa sa Dynavit-Hartenberg frame rule. Ito, kaya ito nandito, kasi kaparehas nito, so nagkataon lang yan. Yan, nagkataon lang yan na kapag dito ko yan inilagay, ay tama pa rin, ay sumusunod siya sa Dynavit-Hartenberg notation. At saka, dahil alam kong ito ang gagawin natin, yan, nilagay ko yan dyan sa mga direction na yan para mas madaling
gumawa ng Denavit-Hartenberg parametric table. Okay? So, kapag alam nyo na yung mga sunod-sunod nito, may isip nyo na kailangan ay mas madali yung pagde-design nyo ng mechanical manipulator. So, wag yung so dito sa mechatronic design, hindi siya pagandahan, siya ay pasimplihan. Okay? Kasi mahaba yung proseso ng pagde-design ng robot at saka ng mga machines. So, kailangan sa umpisa pa lang ay simplihan nyo na yung design nyo. Okay? Next ay R naman tayo. CCR ay ang distance. Okay? Distance or displacement. Tama ang displacement kasi ito ay vector quantity. Okay? Displacement between sa origin ng frame n-1 at saka ng frame n. Yan. Na relative, okay? Na relative sa x sub n minus sa x sub n axis. Okay? X sub n axis. So for example, dito sa frame 0 at saka sa frame 1, ang babantayan natin dito ay ang axis ng x sub 1 kasi siya yung x sub n axis or yung f sub n axis. X sub n axis. Yan, x sub n axis. Okay? So, displacement yan ng origin ng frame 0 at saka ng origin ng frame 1 sa direction ng x sub 1. Okay? So, kung mapapansin nyo, sa direction ng x sub 1, walang link na walang link siyang katapat or wala siyang link length na katapat. So, dahil wala siyang link length na katapat, ang ilalagay natin dito ay 0. Ano ibig sabihin ko ng link length para hindi kayo malito? Ibig sabihin, kunyari ito, a sub 2, yan. Yan, itong a sub 2, tinapat ko dito. Yan, magkatapat na sila ng x sub 1. Okay, at saka sa a sub 2. Yan. So, itinapat ko lang to. Hindi talaga seto na yung magkatapat. Kasi hindi sila pwede magtapat dahil itong si a sub 2 ay link length nito. Yan. Itong link na to dito sa side na to. Okay. Sa direction ni x sub 1, hindi mo talaga makikita si a sub 2 doon. So, wala ka makikitang link length sa direction ni x sub 1. Next. So, sa frame 1 at saka sa frame 2, ganun din, displacement from frame n-1 to frame n, okay, at x sub n axis. Ang x sub n naman natin dito ay si x sub 2. So, kagaya ni x sub 1, walang link length sa direction ni x sub 2. Yan. So, sagot dito ay 0 pa rin. Zero pa rin. Next, H2, 3. H2 at saka 3. Yan. Sa direction, so, ganun pa rin, sa axis pa rin ng x sub n. So, ang x sub n dito ay si x sub 3. So, kagaya ni si x sub 1 siya si x sub 2 ay walang link length sa tapat ni x sub 3. So, ito ay 0. Next. Yan. So, frame 3 at saka frame 4. Okay. Sa direction ng x sub n axis. So, dito naman ang x sub n ay si x sub 4. So, kagaya ng tatlo, walang link length sa tapat ni x sub 4. So, ito ay 0. Next. Sa D naman. So, ito naman yung displacement or distance sa displacement or distance ng frame n-1 kay frame n or frame n kay frame n-1 sa direction naman ng z sub n-1. So, sa frame 0 at saka sa frame 1, ang babantayan natin ay ang direction ng z sub 0 kasi yan ang z sub n-1.
Okay. So, sa direction ng z sub 0, meron tayong a sub 1. Yan. From the origin ng frame 0 hanggang sa origin ng frame 1. So, ang sagot dito ay a sub 1. Okay. So, dahil ito isang stand lamang, wala tayong iba pang idadagdag. So, a sub 1 lang yan. Stand lang to. Yan. Support lang nito. Ito nga mismong manipulator. Okay. Next. Sa frame 1 at saka sa frame 2 naman, so ganun din, sa direction ng Zn-1 nito, ang Zn-1 dito ay yung Z sub 1. Okay? So, sa direction ng Z sub 1, meron siyang katapat na A sub 2. So, ilalagay natin dito ay A sub 2. Tapos, di pa yan tapos, sabi dun sa, sa definition ng, or sa kung paano kukunin yung D, kapag prismatic, idadagdag mo yung joint variable na D. Okay? Ito mga joint variable na D1, D2, D3. So, idadagdag mo dito yung D1. Okay? Next. Sa frame 2 at saka sa frame 3, sa direction ni Z sub 2, kasi siya ngayon ang Z sub n-1, meron siyang katapat na A sub 3. At meron din ditong joint variable na dito. So, ito ay A3 plus D2. Next. Ay sa frame 3 at saka sa frame 4, sa axis ng Z sub n-1, which is Z3 dito, Z sub 3, ang katapat niya ay A4, at meron ding joint variable dito na D3. So, ang sagot dito ay A4, A sub 4 plus D3. Okay. So, ito ang parametric table or DH parameter table ng Cartesian manipulator.